Sa digmaang ito, gustong lumabas ng mga opisyal ng Iran sa American media at magsalita kung gaano hindi makatarungan at illegal ang digmaan. Hula ko, malapit na nilang itigil ang paggawa niyan. Dahil kamakailan lang, hinarap ang isang tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry tungkol sa masakit na ginawa ng gobyerno ng Iran noong Enero. At wala siyang naibigay na sagot tungkol dito. Pakinggan niyo ito. Kapag ang mga nangungunang grupo para sa karapatang pantao tulad ng Amnesty International ay inaakusahan ng inyong gobyerno ng, at inuquote ko, pagmasaker sa mga nagpoprotesta kapag sinabi nilang nirepaso nila, at inuquote ko ulit, mga beripikadong video at salaysay ng mga saksi ng inuquote. Ang mga puwersa ng seguridad ay nakapwesto sa kalsada at bubong ng mga gusali, kabilangan bahay, mosque at istasyon ng pulis, at paulit-ulit pinapaputukan ng Ripley at shotgun na may mga metal na bala ang mga nagpoprotesta. Madalas tinatarget ang ulo at katawan. Kung ang Amnesty na hindi kaalyado ng US o Israel, ang nagsabi niyan, Dr. Bagay, bakit namin paniniwalaan ang inyong gobyerno kaysa sa Amnesty? Bakit namin dapat paniwalaan ng Amnesty at mga dayuhan? May ebidensya na raw sila. Sabi niyo wala pa kayong numero, pero may ebidensya na, verified na video at mga saksi? Oo. Oo, madali mo nang makita na marami sa mga tinatawag nilang ebidensya at video ay galing mismo sa Israel at mga pinagkukunan sa Estados Unidos. Hindi ganon, hindi sila binigyan ng Israel. Kinokondena rin ng Israel ang Amnesty, gaya mo. Nakapanayam ko ang mga opisyal ng Israel. Inaakusahan nila ang Amnesty ng pekeng ebidensya. Pasensya na, pero para kang opisyal ng Israel na itinatanggi ang nangyari sa Gaza. Ito ay mga salaysay ng saksi, ulat ng doktor at mga video. Ihambing mo ang banta ng Iran sa sitwasyon sa Gaza. Hindi, ikinukumpara ko ang iyong sagot. Itinatanggi mo ang isang grupo para sa karapatang pantao. Hindi ko sinisipi ang gobyerno ng US o Israel. Sumasang-ayon ako sa iyo. Hindi mapagkakatiwalaan ang gobyerno ng US at Israel pagdating sa Iran. Ang tinutukoy ko ay isang independenteng grupo para sa karapatang pantao. Hindi ako sigurado kung sila ay talagang independyente. Kung oo, sana ay pumunta sila at ikwento ang mga nangyari sa maraming inosenteng Iranian na napatay nitong nakaraang 27 araw. Hindi nila ginawa. Sige. Kaya ang sinasabi ko, sa totoo lang, sinabi ko na inilatala ng gobyerno, ng opisina ng Pangulo, ang mga pangalan ng mga napatay sa protesta na ito. At naging bukas kami sa pagsasabi kung sino ang pumatay sa kanila. Sinabi namin na 2,400 sa kanila ang itinuring na mga martir dahil sila ay napatay ng gobyerno, maaaring mga pulis o mga inosenteng nadamay lamang. Katamtaman. At masasabi mo na, 600 sa kanila ay alinman sa mga nakapasok na kalaban o mga taong mula sa gobyerno. Paami yung mga salaysay na nagkasaksi na may mga taong dinala sa ospital dahil tinamaan ng pellet sa ulo at mukha ng puwersa ng seguridad ng Iran. Naidokumento ito ng Human Rights Watch at Amnesty International at iniulat ng maraming media. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang lahat ng saksing iyon at peke ang lahat ng iyon? Hindi ko sinasabing puro kasinungalingan yon. Kailangan ko silang makita. At sigurado akong inaasikaso ng ating mga otoridad ang bawat ulat na ginawa na nagsasangkot sa ating mga puwersa ng seguridad. Ayon sa mga independenteng grupo ng karapatang pantao, pumupunta ang puwersa ng seguridad sa ospital at sinasabihan ng mga doktor na huwag gamutin ang sugatang pasyente at i-report sila sa mga opisyal ng seguridad. Ito rin ay kinumpirma ng isa sa mga doktor na binigyan ng ganitong utos sa Tehran. Hindi na ako nagulat na walang sapat na sagot ang opisyal ng Iran sa sitwasyon. Dahil ano pa nga bang masasabi niya? Hindi niya aminin na mas pipiliin ng rehimen pumatay ng 10,000 Iranian kaysa mawalan ng kapangyarihan. Nakakagulat na ginagawa na ito ng mga opisyal ng Iran mula pa noong Pebrero, simula ng negosasyon ng US at Iran tungkol sa bagong kasunduang nuklear. At wala ni isang malaking TV news network? Alam mo na, ang talagang nagtanong ng mga tanong tungkol sa massacre. Gayunpaman, kahit papaano ay natatanggap na natin ang mga tanong na yon ngayon. May isa pa tayong clip tungkol sa diktadura sa Iran. Kung paano naging monarkiya na ang rehimeng Islamiko. Hindi na nga lang basta diktadura, at ang pamumuno ay ipinapasa na lang sa loob ng pamilya. Ba't hindi itong tinutulan ng tagapagtatag ng rehimeng Islamiko, si Ayatollah Khomeini? Sumulat siya ng malawakan kung bakit hindi maaring maging diktadura ang Islamic Republic. Dahil yon ang mismong pinabagsak ng Islamic Revolution. Hindi tuwid ang sagot. Pasensya na kung naputol ang video,
Hindi po yan kasalanan namin. Ganyan talaga ang orihinal na panayam. At hula ko, dahil patuloy pa ring pinapatay ng Tehran ng internet. Kahit sinong sumusubok lumampas sa restriksyon, tulad ng mga opisyal ng Iran, ay nahihirapan pa rin dahil sa pagpapatigil ng internet ng Iran. Sayang at hindi natanong ang tanong na yon. Pero ipapakita ko muna sa iyo ang isang clip. Pakinggan mo muna ito bago ang ibang clip na may tanong na yon. Noong Enero, nagprotesta ang marami sa Iran, hinihiling ang pagbabago ng pamahalaan at, para sa marami, ang pagtatapos ng teokratikong pamamahala ng Islamic Republic. Bakit ayaw pakinggan ng pamahalaan ang mga hinihingi ng tao? Bakit papalitan ang isang hindi halal na pinunong namuno ng 40 taon ng isa pang hindi rin halal na kataas-taasang pinuno na hindi pinili ng mga Iranian at wala silang naging pasya rito? Paano hindi diktadura ang inyong bansa? Hindi ito totoo. Hindi siya isang hindi halal na pinuno. Inihalal siya ng mga eksperto. Ang isang asembleya ng mga eksperto ay inihahalal ng mga tao sa pamamagitan ng pagboto. At ang asambleya ng mga eksperto Ngayon, masasabi kong mas maganda na ang kasinungalingan kaysa dati. Dahil ang rehimen ay nakaayos sa paraang nagmumukha itong demokratiko. Ang mga Iranian ay bumoboto para sa asembleya ng mga eksperto, binubuo ng 80 kleriko na tumatakbo sa eleksyon tulad ng ibang politiko sa Estados Unidos. Pero narito ang nakakaintrigang bahagi. Ang pinakamataas na pinuno ang may ganap na kapangyarihan kung sino ang maaring tumakbo sa eleksyon at kung sino ang hindi pwedeng tumakbo. Kaya kahit na pwedeng bumotong mga tao para sa asembleya ng mga eksperto, sa totoo lang, hindi talaga ito demokratiko. Dahil pinagbabawal ng kataas-taasang pinuno ang sinumang laban sa kanya na tumakbo. Pinapapatakbo lang niya ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa ganitong paraan, ang Islamikong rehimen ay hawak pa rin ng parehong makapangyarihang grupo na namumuno mula 1,900 at 70. Matagal nang namumuno ang maliit na grupong ito, kaya naniniwala silang sila ang kumakatawan sa mga Iranian, kahit ayaw na ng karamihan na sila ang mamuno. Nakita natin yan sa protesta noong Enero. Pero ang mga leader na talagang namumuno ay di pa rin naniniwala rito. 2 linggo lang ang nakaraan. Tinanong sa panayam sa TV ang Iranian na kalihim ng panlabas tungkol dito. Parang, oy, may internet naman kayo? Sumasali kayo sa ganitong panayam at ikinakalat ang propaganda ninyo sa mundo. Pero sa Iran mismo, wala talagang internet ang mga tao. Mahigit 1 buwan na mula nang pinutol ang internet. Ano ba talaga ang dahilan yan? Pakinggan nyo lang ang sagot niya. Gusto ko lang ipunto na nakikipag-usap ka sa amin gamit ang Zoom. Walang malayang access sa internet ang mga tao sa Iran. Pero ikaw, meron. Bakit? Ako kasi ang tinig ng mga Iranian at kailangan kong ipaglaban ang kanilang karapatan. Kaya naman, may access ako sa internet para lang marinig ng pandaigdigang komunidad ang aming tinig. Isinasara ang internet dahil sa seguridad, dahil inaatake at nilulusob kami, kaya kailangang protektahan ang aming mga tao. Ngayon, gaya ng hula ninyo, hindi sang-ayon ng mga estado sa Gulpo sa pananaw ng Iran. Sa simula ng digmaang ito, maraming estado sa Gulpo ang tutol dito. Ipinagbawal nila sa Estados Unidos, gamitin ang mga base sa bansa at tinanggihan ang pag-access sa himpapawid ng Gulpo. Pero sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang Iran sa pag-atake sa mga bansang ito na hindi naman kasali sa digmaan. At bukod pa dyan, hindi lang mga base ng US sa mga bansang ito ang tinutumbok ng Iran. Inatake nila ang mga pasilidad na sibilyan gaya ng mall, pantalan, paliparan at hotel. At kung gusto mo pa ng isa pang halimbawa ng Iran na hindi talaga sumusunod sa sarili nitong lohika, inaatake rin ng Iran ang Oman, isang bansa na wala namang base ng US. Pero tinatarget pa rin ng Iran ang mga pantalan at oil tanker nito. Simple lang ang dahilan dito. Layunin ng Iran na saktan hindi lang ang mga bansang sumusuporta sa Estados Unidos, kundi siguraduhin ding magdusa ang buong mundo. Sa ganito, lalong mapipilitang itigil ng Estados Unidos ang digmaan. Kaya nila inaatake ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Walang tanker na tumutulong sa Estados Unidos sa mga pag-atake. Pero gusto pa rin nilang umatake para lalong lumala ang problemang pang-ekonomiya sa mundo. Sa kasamaang palad para sa mga opisyal ng Iran, bumaliktad ang plano nila dahil hindi sumusuko sa pressure ang mga estado sa Gulpo. Sa halip, napagtatanto nila kung anong uri ng banta ang dala ng Iran sa rehiyon at kung anong uri ng banta ito sa seguridad ng rehiyon. At kaya naman,
Sa halip na pilitin ng Estados Unidos na tapusin ang digmaan, pinipilit nilang huwag tapusin ng US ang digmaan. Ang Saudi, UAE at Kuwait ay pinipilit ang Estados Unidos at nilalakad ang gobyerno para hindi magkaroon ng tigil putukan hanggat hindi napipigilan ang kakayahan ng Iran. Ngayon, sigurado akong naintindihan niyo kung anong ibig sabihin kapag sinasabi nilang aasikasuhin. Gusto nilang siguraduhin na matapos ang digmaan, hindi na magiging problema sa mga bansa sa reyon ang buong bantah-giran. Kabilang ang mga kakayahang nuclear, missile, drone at mga teroristang proxy. Para sa kanila, ang tigil putukan na hindi tinutugunan ang lahat ng issue ay hindi magdadala ng kapayapaan, kundi pansamantalang delay lang bago ang panibagong krisis.